Kumusta mga kaibigan? Malugod na pagtanggap sa ating channel. Ngayon, mayroon akong isang napaka-espesyal na mensahe na nais kong ibahagi sa inyo. Tatalakayin natin ang Salmo 91 na itinuturing na isa sa mga pinakamakapangyarihang salmo sa Biblia. Ang salmong ito ay naglalaman ng mga kahangahangang pangako ng proteksyon at mga pagpapala para sa ating mga buhay, ating mga tahanan at ating mga pamilya. Samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video na ito at sama-sama nating ipanalangin at tangkinin ang mga kahangahangang pangako na ito. Para sa mga hindi pamilyar, ang Salmo 91 ay isang tunay na kayamanan ng Biblia. Ito ay nagbibigay sa atin ng mga salita ng aliw, seguridad at pagtitiwala sa Diyos na nagpapaalala sa atin na anuman ang mga pangyayari na ating hinaharap, mayroon tayong ligtas na kanlungan sa Panginoon. Ang salmong ito ay tumatawag sa banal na proteksyon laban sa lahat ng uri ng panganib, pisikal man, espiritual o emosyonal. Bago tayo magsimula sa panalangin, nais kong hilingin na ilagay ninyo ang inyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento sa ibaba. Ilagay ang mga pangalan ng inyong mga pamilya at mga kaibigan na nais ninyong isama sa panalangin na ito. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang Salmo 91 ay isang makapangyarihang kasangkapan ng tagumpay at proteksyon, hindi lamang para sa inyo, kundi para rin sa lahat ng inyong minamahal. Ipapanalangin ko ang bawat pangalan na iiwan ninyo sa mga komento, inihaharap sila sa Diyos. Ang ating komunidad ng panalangin dito sa YouTube ay patuloy na lumalago araw-araw at ako ay labis na nagpapasalamat para dito. Nais ko ring hilingin na kung hindi pa kayo nakapag-iwan ng like, gawin ninyo ito ngayon. Ang inyong like ay tumutulong sa YouTube na maintindihan na ang nilalamang ito ay mahalaga at ipamahagi ito sa mas maraming tao. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, mag-subscribe na at i-activate ang mga notifikasyon para hindi ninyo makaligtaan ang alinman sa ating mga makapangyarihang panalangin. Ngayon, ihanda ang inyong puso at isipan para sa panalangin na ito. Maghanap ng isang tahimik na lugar kung saan maaari kayong mag-concentrate at makipag-ugnay sa Diyos. Huminga ng malalim, kalmahin ang inyong puso at buksan ang inyong isipan sa mga salitang ating sasambitin ng magkakasama. Magsisimula tayo sa pamamagitan ng pagbigkas ng Salmo 91. Ito ay nagsisimula sa ganito: ang naghahanap ng kalungan sa kataas-taasan at nananatili sa ilalim ng anino ng makapangyarihan ay magsasabi sa Panginoon, "Ikaw ang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos, na siyang aking pinagkakatiwalaan. Sapagkat ililigtas ka niya mula sa bitag ng manghuhuli at mula sa mapamuksang salot. Takpan ka niya ng kanyang mga balahibo at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakasumpong ka ng kanlungan. Ang kanyang katapatan ang magiging iyong kalasag at proteksyon." Ang mga salitang ito ay nag-a-assure sa atin na sa paghahanap natin ng presensya ng Diyos, nakakahanap tayo ng isang ligtas at protektadong lugar. Para bang tayo ay nasa ilalim ng mga pakpak ng isang malaking agila kung saan wala nang makakapanakit sa atin. Maaari tayong magtiwala na ililigtas tayo ng Diyos mula sa anumang patibong o panganib na daraanan natin. Nagpapatuloy, hindi ka matatakot sa sindak ng gabi, ni sa palaso na lumilipad sa araw, ni sa salot na gumagala sa dilim, ni sa salot na sumisira sa tanghali. Libo-libo ang maaaring bumagsak sa iyong tabi, 10,000 sa iyong kanan. Ngunit hindi ka maaano. Makikita mo lamang ito sa iyong mga mata at makikita mo ang kabayaran ng masasama. Dito, ipinapangako ng Diyos na hindi tayo dapat matakot sa anumang kasamaan na maaaring lumitaw, maging sa araw o sa gabi. Kahit na ang lahat sa paligid natin ay tila bumabagsak, poprotektahan tayo ng Diyos. Maaari tayong magpahinga sa katiyakan na tayo ay nasa ilalim ng kanyang patuloy na proteksyon. At ang salmo ay nagpapatuloy. Kung gagawin mong kanlungan ang kataas-taasan, walang kasamaan ang makalalapit sa iyo, wala nang sakuna ang lalapit sa iyong tolda.
sapagkat bibigyan niya ng utos ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Sa kanilang mga kamay ay dadalhin ka nila upang hindi ka matisod sa isang bato. Yuyurakan mo ang leon at ang ahas. Yuyurakan mo ang malakas na leon at ang ahas. Kapag ginawa nating kanlungan ng Diyos, siya ay magpapadala ng kanyang mga anghel upang tayo ay protektahan. Ang mga anghel na ito ay nasa paligid natin, nagbabantay sa bawat hakbang na ating ginagawa. Maaari nating harapin ang anumang hamon, alam na tayo ay pinapangalagaan ng banal na presensya. At ang huling bahagi ng salmo ay nagsasabi, sapagkat minamahal niya ako, ililigtas ko siya, poprotektahan ko siya, sapagkat alam niya ang aking pangalan. Tatawag siya sa akin at ako'y sasagot sa kanya, at sa kahirapan ay kasama ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Mahabang buhay ang ibibigay ko sa kanya at ipapakita ko sa kanya ang aking kaligtasan. Ipinapangako ng Diyos na dahil mahal natin siya at nagtitiwala tayo sa kanya, ililigtas niya tayo at poprotektahan tayo. Dirinig niya ang ating mga panalangin at kasama natin sa mga kahirapan. Bibigyan niya tayo ng mahabang buhay at ipapakita ang kanyang kaligtasan. Ngayon, ipapanalangin natin ito ng magkakasama. Kung maaari, itaas ang inyong kanang kamay bilang isang akto ng pananampalataya at ulitin ito sa akin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat ako para sa iyong proteksyon at sa iyong mga pangako. Inilalagay ko ang aking sarili sa ilalim ng iyong proteksyon, pati na rin ang aking tahanan at ang aking pamilya. Iligtas mo kami mula sa lahat ng kasamaan, sirain ang lahat ng tanikala, at ibigay sa amin ang iyong kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ipinanalangin ninyo ang panalangin ito kasama ko, maniwala kayong narinig ito ng Diyos at siya ay kumikilos sa inyong buhay. Patuloy na manalangin at hanapin ang presensya ng Diyos at patuloy niya kayong pagpapalain at poprotektahan. Tandaan na pakinggan ang panalangin na ito sa loob ng 7 araw at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang sila rin ay mapagpala. Bukod sa panalangin, mahalaga ang pagpapanatili ng isang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa ating pang-araw-araw na buhay, humaharap tayo sa maraming pagsubok at kahirapan, ngunit maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Binigyan niya tayo ng lakas, tapang at karunungan upang harapin ang anumang sitwasyon. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang ilang pagninilay at patotoo tungkol sa kapangyarihan ng Salmo 91. Maraming tao ang nakaranas ng mga himala at mga pagpapala sa pamamagitan ng pagdarasal at pagninilay sa salmong ito. Nais kong hikayatin kayong mag-iwan ng inyong mga patotoo sa mga komento. Ikwento kung paano kumilos ang Diyos sa inyong buhay sa pamamagitan ng panalangin ito. Halimbawa, may isang taong nagbahagi na siya ay humaharap sa isang malaking krisis pinansyal. Sinimulan niyang ipanalangin ang Salmo 91 araw-araw, hinihiling ang proteksyon at pagkakaloob ng Diyos. Sa loob ng kaunting panahon, nakahanap siya ng bagong trabaho at nagsimulang bumuti ang kanyang mga pinansyal. Ito ay isa lamang sa maraming patotoo na nagpapakita ng kapangyarihan ng panalangin at pananampalataya. May isa pang tao na nagkwento na siya ay dumaranas ng malubhang problema sa kalusugan. Sinimulan niyang ipanalangin ang Salmo 91, hinihiling ang kagalingan at proteksyon ng Diyos. Unti-unti, bumuti ang kanyang kalusugan at ngayon siya ay ganap ng magaling. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay isang Diyos ng mga himala at dinirinig niya ang ating mga panalangin. Kung kayo ay humaharap sa isang mahirap na sitwasyon, maging sa kalusugan, pinansyal, relasyon o sa anumang aspeto ng inyong buhay, hinihikayat ko kayong ipanalangin ang Salmo 91 ng may pananampalataya at pagtitiwala. Ang Diyos ay tapat at tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Poprotektahan niya tayo, ililigtas mula sa kasamaan at bibigyan tayo ng tagumpay. Panghuli, nais ko muling hilingin na ibahagi ninyo ang video na ito
sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ipalaganap natin ang salita ng Diyos at tulungan ang mas maraming tao na makahanap ng aliw at proteksyon sa mga pangako ng Salmo 91. At kung hindi pa kayo sumusubaybay sa amin, mag-subscribe na para sa mas marami pang mga inspiradong mensahe at makapangyarihang mga panalangin. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Pagpalain nawa ng Diyos ng sagana ang inyong buhay, tahanan at pamilya. Hanggang sa muli.